mabuhay mga kaibon. Pag-uusapan pala natin ngayon ay ang ano ba ang mga ibinibigay kong mga pagkain sa aking mga alagang ibon. At i-update ko rin kayo sa mga anak ng mga parakeets ko na si Snow White at Green Boy. Nagpakain na rin pala ako ng mga breeder at nagbigay na rin ako ng mga inumin na may mga supplement para maging malakas sila at yung mga anak nila maging malulusog. Baga everyday akong nagbibigay ng mga supplement, paiba-iba, may naka-schedule yan. At need din talaga nila ng oras natin para yun nga sa pagbibigay ng mga supplement para sa kanilang mga anak din. Ngayon ito nakikita nyo, mga zebra pinches ko yan, mga anak na yan ng mga breeder ko na black line, orange line. Ito nga pala yung mga ibinibigay kong mga bird seed sa kanila na kailangan nila para sa mga pagkain nila sa araw-araw. Naandyan yung white millet, canary seeds at yung bird seed. At naandyan din yung Integra 2000. Yan ang hindi natin kakalimutan pag may mga itlog na sila. Ngayon i-mix ko na yung tatlong sangkap na ginagamit ko para sa mga seeds na ibinibigay ko sa aking mga alagang ibon. Yan, naglagay na tayo ng white millet. Nilagay na rin natin yung African mix. Depende lang sa inyo kung ilalagay nyo pa rin yung sunflower. Ako kasi inaalis ko yan bago ko ibigay sa mga ibon ko. Inaalis ko kasi ang mabilis makapagpa taba sa kanila. Itong nilagay ko naman, ito naman yung canary mix. Yan, canary yan, ihalo natin sa kanila para maging masustansya yung maging seeds nila. Yan, hinahalo ko ng mabuti yan para talagang pantay yung pagkakabigay sa kanila. Yan. Ako pala pag ako magbigay ng mga pagkain sa kanila, meron akong takalan. Kumbaga yung takalan na yun equivalent to isang kutsara sa kanila, kasi mahirap naman kung mapapasobra natin yung bigay, naandyan naman yung magkakaroon sila ng sapola, lalo na yung sa mga hen. Yun ang iniiwasan natin, yung magkasapola. Yan, yung makikita nyo ito yung takalang ko, equivalent to 1 tablespoon na yan. Yan sa mga binibigay ko sa mga supplier ko, yan, flight cage. Halimbawa yung mga wala pang asawa at wala pang mga itlog, isang cup lang yan. Equivalent na yun isang kutsara. Yan, ipapakita ko sa inyo kung paano yung ibibigay ko. Ayan, isa na yan. Yung isa na yan, buong maghapon na nila yan. Ayan lang ibibigay ko sa kanila. Tapos kung kung breeder naman yung may mga anak na, yan, kailangan natin ng dalawang
takal na ganyan. Kasi nagpapasubo na nga sila sa mga breeder, papasubo sila ng mga sisiw nila. Kailangan marami ring kainin nila para pantay yung bigay nung sa mga anak nila tsaka yung sa kanila. Ayan, dalawang takal na yan, buong maghapon na nila yan. Depende na sa inyo kung pwede naman dagdagan nyo pa ng isang kutsara pa. Yan sa mga breeder naman, bibigay din ako ng Integra 2000. Yan, dalawang takal din yan, equivalent sa dalawang kutsara. Yan ang mga combination yan. Birdseed tsaka yung Integra 2000. Yan, nagbigay na rin pala ako ng bago pala ako magbigay ng birdseed sa kanila. Yan sa sa flight cage ko yan. Nandiyan yung sama-sama na yung mga iba-ibang mutation ng aking mga ibon. Bali, baga mga paanak na yan. Yan na yung mga anak ng mga breeder ko. Karamihan yan rainbow. Merong opaline, merong dominant, may normal green, normal blue. Tapos meron din akong crested at trillback hago. Yang kinakain pala nila kangkong yan. Everyday pala ako nagbibigay ng kangkong sa kanila. O kaya kahit anong gulay. Hindi ko inaalis yan, everyday ako nagbibigay. Gulay muna ibinibigay ko sa kanila. 8 o'clock ng umaga, mga pagkadating ng 10 o'clock, yan, magbibigay na ako ng birdseed sa kanila para makain muna nila yung mga gulay para healthy talaga sila. Yan, pwede rin kayo magbigay ng na Integra 2000 dyan sa kanila kasi kakainin yun, dagdag rin yan, yung pataba sa kanila at masustansya rin. Tapos yung binibigay ko palang birdseed dyan, less na yung sunflower. Hindi ako masyadong ibibigay ng sunflower kasi nga sa aking experience, nagkasapola na yung aking mga alagang ibon, lalong-lalo na yung yung kakatail. Yan, kalimitan yan, hen talaga ang nagkakaroon ng sapola. Ito, nagbigay na rin ako sa mga breeder ng kangkong. Araw-araw nga yan. Nandiyan na yung birdseed nila tsaka yung Integra. Yan pala, may na yan. Bali, 6 ang itlog niyan nila. Tapos may pisa na isa. Hindi ko na sinisilip kasi baka biglang mabasag yung basagin nila yung itlog. Ito naman yung isa kong bagong pinagpares, yung prillback, normal prillback, at saka yung yung opaline. Ito rin yung yung mga rainbow at saka yung blue opaline ko. Yan, yung kangkong na ibinigay ko sa kanila, araw-araw din yan bago ako magbigay ng seeds. Kangkong muna ang ibinibigay ko para at least makakain mo sila ng ng masustansyang gulay. Lahat yan, everyday yan ginagawa ko sa aking ibunan. Daily routine ko na yan. Tsaka may yan, bago ang binibigay ko palang yan, tubig. May ko dyan, may everyday routine ko dyan. Monday, plain water ako sa umaga. Tapos pagdating naman sa afternoon, sa umaga 8 o'clock. Tapos pagdating ng alas 4, dextrose powder. Ayun ang ginagawa ko sa every Monday, plain water sa umaga, dextrose powder sa hapon.
Tuesday naman, Bitmin Pro sa umaga, Essential Bet sa hapon. Bali 8 o'clock ng umaga at 4 o'clock PM. Ayan. Tapos Wednesday naman, plain water sa umaga, dextrose powder sa hapon. Thursday, prebiotics sa umaga, plain water naman sa hapon. Pagdating naman ng Friday, ganun uli, plain water sa umaga, dextrose powder naman sa hapon. Saturday, nagbibigay din ako ng essential bet sa umaga, Bitmin po sa hapon. Bali pagdating ng Sunday, plain water lang yan para at least isang araw silang hindi iinom ng ng supplement nila. Yan lang yung mga hinahalo lang naman sa tubig yan. Yan, depende na sa inyo kung gagayahin nyo yung daily routine ko sa pagpapainom ng ng mga supplement. Ito nga pala, pag yung sa mga breeder pala, yung mga bagong pares nyo, pwede kayong magbigay ng egg 1,000 sa umaga, plain water naman sa hapon. Araw-araw yan ibinibigay ko para sa kanila. Yun lang naman ang daily routine ko sa umaga. Paulit-ulit na lang. At least tatandaan nila yan kung ano yung i-update ko pala kayo sa hindi sila yung mabibigla. Anak ng akong para inumin nila, Snow White at Green Boy. Ito na yung mga anak nila at malalaki na. Ito pala yung mga mutation nila. Meron tayong normal blue white face. Ayan, may full body gray wing opaline. Full body gray wing Mojave opaline, tsaka clear wing at tsaka normal gray. Makikita nyo iba-ibang klaseng mutation yan. Siguro doon din sa mga magulang nung nila naipasa. Kasi si Snow White albino yan. Tapos si Green Boy full body gray wing opaline yan. Kaya makikita nyo yan, dalawang full body gray wing, ayan ang nakuha kay Green Boy. Tapos siguro itong clear wing at saka yung normal blue white face, doon to sa magulang ni Snow White. Ayan, ito yung dalawang mag-asawa, si Snow White tsaka si Green Boy. Ayan, isang albino tsaka isang rainbow full body gray wing. Yan, kumakain sila ng kanyang lang bird seed. Susubuan nila yan. At tsaka yung ayan, nasa tabi nila yung Integra 2000. Ayan ang hindi dapat mawala sa mga nagpapasubo, yung Integra 2000, kasi yun yung mga mas magpapabilis ng paglaki tsaka paglusog ng mga inakay natin. Yan, makikita nyo si Green Boy, talagang wala nang yan, sige lang, tuka lang siya ng tuka para ito mapakain niya yung mga anak niya. 5 pala yan, bali 7 yung itlog nila. Tapos yun, 5 yung naging fertile, 2 yung infertile. Sana kung sa susunod na clutch nila mapisa na lahat kung ilan yung itlog na mailabas ni Snow White. Yan, magaganda yung yung mga mutation ng mga anak nila. Lalo na nakuha yung sa tatay, yung full body gray wing saka Mojave opaline. Ito pala yung yung isang pinagparis natin na cobalt blue. Ngayon, isa lang yung napisa nila. 3 yung itlog, isa lang yung fertile. Ito sinusubuan nung tatay. Kabababa lang pala niyan. Pwede ko nang ilipat yan sa flight cage. Kung mapapansin nyo, kalbo yung yung ulo dahil tinatanggal nung nanay, siguro nagsiselos kasi
laging katabi yung Ganito na lang kanila. tayo mga kaibon. Sana may natutuhan kayo sa daily routine ko na pagpapakain at pagpapainom. Kung ano yung, at kung ano yung mga halo-halong birdseed na binibigay ko sa kanila. Ayan, nagbigay na pala ako ng birdseed sa kanila sa flight cage. Tapos lang nila kumain ng kangkong. Mga kaibon, kung may mga kaibigan kayong bago nag-iibon, mga newbie, pakishare na lang itong video na to para at least meron din silang idea sa pag-aalaga ng ibon. Kung may comment man kayo sa aking video, pa-comment na lang po at kung ano mga tanong nyo, kung para masagot ko kung ano ang mga tanong nyo, masagot ko din. Sa mga bago pa lang pasok sa aking channel, don't forget to like, share and subscribe sa aking YouTube channel. Tapos paki-click na lang ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video na i-upload. Marami kayong matutunan sa akin at lagi ako nagbibigay ng tips na kung ano yung ginagawa ko sa aking ibunan, yun din ang sinishare ko sa inyo. Sana makatulong man sa inyo. Tsaka mga kaibon, please wag na lang yung skip yung ads na kung may lalabas sa aking video na ads. Panoorin nyo na lang, wag nyo lang i-skip para at least makatulong din sa akin at makapagbigay din ako pa sa inyo ng maraming video na i-upload. Yun na lang mga kaibon. Hanggang sa susunod na video, pa-like na lang and share itong video na to, at pa-subscribe na rin sa mga bagong mga kaibon na nakakapanood nito, at paki-click na lang ang notification bell para dun nga, para ma-update kayo kung ano nga yung mga bagong video natin. Sige po, hanggang doon na lang mga kaibon. Salamat.